Minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang yugto natin po malagawain. Ito po ang pag-inig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Kaya po minamahal, kayo po inahiyan ko po tumayo bilang pagbigay galang sa salita ng ating dakilang Diyos na ito po ay dadalhin ng ating mga aral, ang ating beloved audience preacher, beloved Brother Henry Fowler. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless you to my beloved co-preacher, beloved Kuya Paul. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, tayo po ay panandali ang magkaisang manalangin upang tayo po ay samahan, gabayan ng ating dakilang Diyos. Hallelujah. Opo, mapagpala po naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Sa pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus, kami po'y nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa araw na ito sapagkat muli mo kaming idinako, O Diyos, sa banal na lugar na ito upang kay aming sambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat, O Diyos, sa paglangis mo sa bawat yugto ng aming banal na gawain na iyong pinagpala. Nilingisan, sinamahan mo kami, O Diyos, patunay ng aming pagpupuri ay nakakaabot sa iyong trono ng biyaya nang dahil sa unang panalangin ng aming minamahal, ginagalang Evangelista Willie Stadalmeda. O Diyos, dalangin po namin sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita, ang Ebanghelyo ng Kaligtasan na dadalhin ng iyong abang lingkod. Tulungan mo po ang iyong abang lingkod. Ganang akin, walang-wala po akong magagawa, sa ilamang po akong maasa ng karunungan. Buksan mo po ang mga puso't pangunawa ng lahat ng aming mga minamahal, mga kapatiran, O Diyos. Hallelujah. At sa unang panalangin ng aming minamahal, ginagalang ng Evangelista Willie Stadalmeda, aming sama-samang pinapalayas, tinataboy ang lahat ng mga gawa ng kaaway. Demonyo ng mga hadlang, mga pagalinlangan, magsilais kayo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Lahat magsabing praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Bago pong lahat, mga minamahal, ako po ay nagbibigay ng pinakamataas na pagpupuri, pagsamba, pagluluwalhati, pagdadakila, ay nauukol lamang po sa ating nag-iisang Diyos, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Praise the Lord. And we give the double honor and respect to our dearly beloved and honorable Evangelist Pastor Willie Stadalmeda, the end-time prophet of God. Ganun din po sa mga beloved children po ng ating dearly beloved parents in the Lord. Magandang hapon po. Praise the Lord. We love you so much po. At patuloy po nating inaalala, sinasariwa ang mga ginintuang turo at aral ng ating dearly beloved Assistant Pastor, Lina Selmeda, ang ating beloved Mama Dear, praise the Lord. At ganoon din po ang aking pagbati ng isang mapagpalang hapon sa lahat ng ating mga minamahal, ginigiliw ng mga kapatiran, hindi lamang sa buong Pilipinas, bagkus sa buong daigdig, especially to our beloved Ate Tet, Almedo Smith, sa kanyang beloved husband, beloved Minister Luke Smith, sa kanilang beloved family, praise the Lord. Purihin po natin ang ating dakilang Diyos sa buhay at tayo po ay makinig mga minamahal sa Ebanghelyo ng Kaligtasan sa salita ng ating mahal na Panginoon at bigyan po nating pamagat mga minamahal ang ating topic, praise the Lord, spiritual desire, praise God. Mga minamahal, buksan po natin ang ating mga Biblia dito po sa Psalms 37 verse 4, mga awit, kapitulo 37, versikulo 4. The book of Psalm chapter 37 verse 4. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Amen. God bless you po. Sa Tagalog po, kindly po. Dito po sa mga awit, kabanatang 37, talatang 4. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Amen. Amen. Ang Diyos na magpala sa pagkabasa ng kanyang banal salita. Praise God. Ang pangako ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of thine heart. Magpakaligaya ka sa Panginoon at ibibigay niya ang nasa ng iyong puso. Praise God. Sapagkat ang Diyos ay hindi po liko sa kanyang mga pangako. According to our works, according sa ating mga gawa, mga kapatid, tayo po ay bibiya ng ating mahal na Panginoon. Lalo na kapag ikaw ay nagpakaligaya, ibig sabihin, mga minamahal, ikaw ay sumunod sa kalooban ng ating mahal Panginoon. Nahipo ang puso ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa iyong mga gawa. Hallelujah! Ang sabi ng Biblia, ang nasa ng iyong puso ay ibibigay ng ating mahal Panginoon sapagkat hindi siya liko sa kanyang mga pangako, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Praise God, hallelujah.
Mga minamahal, bawat isa sa atin ay meron pong desire, ang ating mga puso. Meron tayong nais sa ating buhay na gusto nating ibigay sa atin ng ating mahal na Panginoon. Siguro mga kapatid, kung isusulat lamang natin yung ating mga nais, yung desire ng ating puso, baka kukulangin ang isang pad paper, mga kapatid, dahil marami tayong gusto sa ating mahal na Panginoon na gustong hingin. Gusto ko ng ganito, mahal na Panginoon. Gusto ko ng magandang bahay. Gusto ko ng magandang kotse. Gusto ko ng maraming pera, mga kapatid. Mahal na Panginoon. Marami tayong nais, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, lahat ng nasa ng ating puso ay ipagkakaloob ng ating mabait na Diyos. Lalo na kapag napaligaya mo ang puso ng ating mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Subalit mga kapatid, ito pong ating pinag-aaralan, itong ating topic, spiritual desire. Praise God. Mga minamahal, yung ating spiritual na nasa, praise God, na kung paano mga minamahal, yung mga bagay na yan po ay pansamantala lamang. Sapagkat ang sabi ng Biblia, ang langit at ang lupa ay lilipas. Lahat ng bagay dito sa sanlibutan ay pansamantala lamang. Lahat ito ay maluluma at lilipas, mga kapatid. Subalit ang sabi ng 1 John chapter 2 verse 17, hallelujah, ang sanlibutan ay lumilipas, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananahan magpakailanman. Ito ang nais ng ating mahal na Panginoon na makita sa atin, mga kapatid. Tayo ba ay nagkaroon na ng spiritual na pagnanasa? Yung spiritual desire, mga kapatid, hallelujah. Hindi lamang yung tayo humihingi ng material na bagay, mga kapatid. Bagkus yung ating spiritual na pangangailangan, hiningi na ba natin sa ating dakilang Diyos sa buhay, praise God. Mga minamahal, basahin po natin. Ito pong kwento ni King Solomon, mga kapatid, hallelujah. Na nung siya po, ang mga minamahal, ay nandoon sa Gabaon. Nung gabing yaon, siya po ay nanaginip. At nakita niya ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, at nangusap sa Kanya ang ating mahal na Panginoon, praise God. At ang sabi ng mahal na Panginoon sa Kanya, sapagkat siya'y pinili ng ating mahal na Panginoon upang maging hari ng bansang Israel, praise God. Ang sabi ng ating dakilang Diyos sa Kanya, hingiin mo ngayon, Solomon, lahat ng iyong nais, praise God, at aking ipagkakaloob. Subalit, unawain natin, mga minamahal, kung ano ang hiningi ni Haring Solomon sa ating mabait na Diyos. Dito po sa ikalawang Kronika, Kapitulo 1, versikulo 7 hanggang 12. 2 Chronicles chapter 1, verses 7 to 12. The second book of the Chronicles, chapter 1, verses 7 up to 12. In that night did God appear unto Solomon, and said unto him, ask what I shall give thee. And Solomon said unto God, Thou hast shewed great mercy unto David, my father, and hast made me to reign in his stead. Now, O Lord God, let the promise unto David, my father, be established, for thou hast made me king over the people like the dust of the earth in multitude. Give me now wisdom and knowledge, and that I may go out and come in before these people, for who can judge these people that is so great? And God said to Solomon, because this was thine heart, and thou hast not asked riches, wealth, or honor, or the life of thine enemies, neither yet hast asked long life, but hast asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest judge my people, over whom I have made the king. Wisdom and knowledge is granted unto thee, and I will give thee the riches and wealth and honor, such as none of the kings have had that have been before thee, neither shall there any after thee have the like. Amen. God bless you po. Kindly po, unawalan po natin sa Tagalog po. Kindly. Ikalawang mga Kronika, Kapitulo 1, versikulo 7 hanggang 12. Nang gabing yaon ay napakita ang Diyos kay Solomon na nagsabi sa kanya, hingin mo kung ano ang ibibigay ko sa iyo. At sinabi ni Solomon sa Diyos, ikaw ay nagpakita ng malaking kagandahang loob kay David na aking ama, at ginawa mo akong hari na kahalili niya. Ngayon, O Panginoong Diyos, itatagbo ang iyong pangako kay David na aking ama, sapagkat ginawa mo akong hari sa bayang gaya na alabok na lupa sa karamihan. Bigyan mo ako ngayon ng karunungan at kaalaman
upang ako'y makapaglabas, pumasok sa harap ng bayang ito, sapagkat sino makahahatol dito sa iyong bayan na totoong malaki? At sinabi ng Diyos kay Solomon, sapagkat ito ang suma sa iyong puso, at hindi ka humingi ng kayamanan, pag-aari o karangalan, o ng buhay man, na ang nangapupot sa iyo, o humingi ka, kaya ng mahabang buhay, kundi humingi ka sa iyong sarili upang iyong mahatulan ng aking bayan na aking pinaggawan sa iyo ng hari. Karunungan at kaalaman ay naibigay sa iyo at bibigyan kita ng kayamanan at pag-aari at karangalan na walang hari ng una sa iyo. Nagkaroon ng ganyan o sino mga magkakaroon ng gayong pagkamatay mo. Amen. Amen. Lahat magsabing, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Mga minamahal, nung panahon ni King Solomon, ini-expect ng ating mahal na Panginoon, nakahanda ang ating dakilang Diyos. Kung ano ang hihingin ni Solomon, ay ibibigay ng ating mahal na Panginoon. Subalit mga kapatid, hallelujah, ano ang nasa ng puso ni Haring Solomon, mga kapatid? Ano ang kanyang hiningi, mga minamahal, praise God? Hindi niya hiningi na ang kanyang mga kalaban ay kanyang magapi. Hindi niya hiningi ang kayamanan, hindi niya hiningi ang karangalan, hindi niya hiningi ang mahabang buhay, mga kapatid, hallelujah. Bagkos ano ang desire ng kanyang puso, ano ang nilalaman ng kanyang puso, mga minamahal? Humingi siya sa ating dakilang Diyos sa buhay ng karunungan at kaalaman upang mahatulan ang bansang Israel, sapagkat sinong hahatol, mga minamahal? Ibig sabihin, mga kapatid, hallelujah, humingi siya ng karunungan sa ating mahal na Panginoon upang malaman kung ano ang kalooban ng ating dakilang Diyos sa buhay, kung paano siya lumakad ng naaayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, praise God. At ang sabi ng banal na kasulatan, ang mahal na Panginoon ay naantig ang kanyang puso. Praise God. Ang sabi ng ating mahal na Panginoon, hindi mo hiningi ang karangalan, hindi mo hiningi ang mahabang buhay, hindi mo hiningi na magapi ang iyong makaaway. Praise God. Hallelujah. Hiningi mo ay karunungan at kaalaman. Hallelujah. Ibibigay ko ang karunungan at kaalaman na iyong hinihigi. Praise God. Hallelujah. At ang sabi ng Biblia, maging ang kayamanan at ang buhay ay ibibigay kasuyo sa amin ng ating mahal na Panginoon. Sabagat ang sabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kapag inuna mo, mga kapatid, hallelujah, ang kaharian at ang katwiran ng ating mahal na Panginoon, lahat ng ating mga pangangailangan ay pawang idaragdag na lamang ng ating dakilang Diyos sa buhay. Kaya yan po ang dapat na laban ng ating puso, yung spiritual na pagnanasa, mga minamahal, yung ikaw ay makapalugod sa ating mabait na Diyos, hallelujah, kung paano mo mapaluguran, mapaglingkuran ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, ng buong puso mo at buong lakas mo, praise God, sapagkat yan ang nais ng ating mahal na Panginoon. Nilikha tayo ng Diyos ayon sa kanyang kaluwalhatian upang magbigay din naman sa kanya ng kaluwalhatian at pinakamataas sa pagpupuri, praise God. At kapag inuna mo ang kaharian at ang katwiran ng ating mahal na Panginoon, praise God, hallelujah, yung parang ikaw ay laging uhaw sa ating mahal na Panginoon. Na kapag ikaw ay pumunta sa bahay, sambahan, sa bahay dalanginan, hallelujah, hindi ka papayag na matatapos ang banal na gawain na hindi mo nadadama ang presensya ng ating mahal na Panginoon, sapagkat ikaw ay uhaw na uhaw, ikaw ay nananabik sa ating mahal na Panginoon. Yan dapat ang desire ng ating mga puso, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Hindi yung mga bagay, sapagat ang mga bagay dito sa sanlibutan ay pansamantala lamang. Although yan po'y pangako ng ating mahal na Panginoon, nang sabi ng Biblia, I give, ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, praise God, hallelujah, na ikaw ay pasasaganain. Beloved, I wish above all things that thou mayst prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Yan ang pangako ng ating mahal na Panginoon. Subalit, mga kapatid, bilang anak ng Diyos, praise God, hallelujah, na ikaw ay umiibig sa ating mahal na Panginoon, hindi mo na hangad ang mga material na bagay, bagkus ang iyong hangad kung paano mo mapalaguran ang iyong Diyos na pinaglilingkuran, hallelujah, ang ating pinakamamahal na Jesus. At kapag nahipo ang puso ng ating mahal na Panginoon, kahit hindi mo hinihingi, ang sabi ng Biblia, katulad kay Solomon, mga minamahal, hindi niya hiningi yung mga bagay, praise God, hallelujah. Bagkus, hallelujah, ang kanyang hiningi kung paano niya masunod ang kalooban ng Diyos. Binigyan siya ng karunungan, binigyan siya ng kaalaman, hallelujah. Plus, mga kapatid, hallelujah, siya pinasagana ng ating mahal na Panginoon, hallelujah. Sabi ng Biblia, walang magiging katulad mo, Solomon, hanggang sa ikaw ay mamatay, praise God. Hallelujah! Ang sabi ng banal na kasulatan, walang kasing yaman si Solomon nung kanyang kapanahunan, mga minamahal. At wala siyang kasing talino, mga kapatid. Just imagine, nung time na yun, mga minamahal,
may dalawang ina na namatay kapwa yung kanilang mga, yung nakamatay yung isa, yung kanyang baby. Praise God. Iswinits nung isang namatayan ng anak, dun sa buhay na anak, mga kapatid, pinagpalit niya, mga minamahal, praise God. Walang makakahatol, mga kapatid. Nag-away yung dalawang nanay sa harapan ni King Solomon. Si King Solomon, hindi kumikibo si King Solomon. Nakikinig siya. Dahil ang sabi ng Biblia, judge with the righteous judgment. Hallelujah. Hahatol siya dahil ang kanyang karunungan ay galing sa ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, ang sabi ng isa, hallelujah, iyan yung aking anak. Ang sabi ni King Solomon, dahil sa nag-aaway kayo sa isang bata, hatiin natin. Kumuha siya ng itak at hahatiin ng bata. Ang sabi ng isa, huwag na pong hatiin. Dahil kung mamatay ang bata, wala rin pakikinabangan. Kawawa ang bata kung siya'y hahatiin. Praise God, hallelujah. Ang sabi ni King Solomon, ito ang tunay na nanay. Hallelujah. Dahil siya'y may malasakit sa bata. Praise God, hallelujah. Yung karunungan ni Solomon ay naging bagtog siya, mga kapatid. Hallelujah. Hanggang sa ibang bansa, ang mga hari at mga reyna pumupunta sa kanilang bansa at nagdadala ng handog, mga minamahal. Bakit? Sapagkat ang karunungan ni Solomon ay galing sa ating mabait na Diyos, sapagkat ito ang hiningi niya sa ating mahal na Panginoon. Ganon din ang hiningi ng ating minamahal, iginagalang ng mga magulang sa ating mahal na Panginoon. Sa katunayan, ang sabi nga ng ating beloved pastor, kikita ng millions of pesos a day dahil na-discover niya yung mining, mga minamahal. Meron silang palaisdaan. Ang ating beloved pastor, hallelujah, ay nag-aral ng pagkaabugasya. Gusto niyang maging presidente ng Pilipinas. Praise God. Subalit, mga kapatid, nung siya'y nakakilala sa ating mahal na Panginoon, yung mga bagay na yon ay kanyang tinilakuran. Ang desire ng kanyang puso ay paluguran ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi nga ng ating beloved pastor, kahit wala ng langit, maglilingkod ako sa mahal na Panginoon. Dahil napatunayan kong may Diyos, hallelujah, umibig siya sa ating mahal na Panginoon, nanabik siya sa ating dakilang Diyos sa buhay, mga minamahal. Yung mga bagay na dapat ay mapasa kanya, mga bagay sa libutan, hallelujah, pinalitan ng ating dakilang Diyos, hallelujah, nang higit pa sa kanyang kayamanan na hinahangad, ang kayamanan sa langit naghihintay, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Hallelujah. At tayo po, mga kapatid, naging bunga ng kanilang spiritual desire. Hallelujah. Kanilang ibinigay ang kanilang buong buhay sa ating mahal na Panginoon. Patutuo nga ng ating beloved Mama Dear, mga minamahal, dahil sila'y nasa on trials that time. Nagluto ang ating beloved assistant pastor ng yema para makapagbenta, para makasurvive sa gutom, mga minamahal, praise God. Hindi kalooban ng malapay noon na siya'y makapagtinda ng yema, yung niluto na gatas, mga kapatid. Hallelujah. Mga minamahal, siya'y pinaalalahanan ng ating mahal na Panginoon. At nung na-realize na hindi kalooban ng malapay noon na sila'y magnegosyo, mga kapatid, hallelujah, isinuko nila ang kanilang buong buhay sumunod sa ating mahal na Panginoon, hallelujah. At ano ang nakita ng Diyos sa kanilang puso, mga minamahal? Hindi ang material na bagay, praise God, hallelujah. Bagkus ang desire ng kanilang puso, ang nilalaban ng kanilang puso kung paano mapalaguran ang ating mahal na Panginoon. At hindi sila binigo ng mahal na Panginoon sapagkat hindi ligo ang Diyos para limutin ang iyong mabubuting gawa, ang iyong mga sakripisyo, ang iyong pagdalo, ang iyo kapag ikaw ay pumunta sa bahay ng ating mahal na Panginoon, hallelujah. Wala kang ibang iniisip, praise God, kundi paluguran ng ating mahal na Panginoon. Dahil ikaw ay nananabig sa ating mabait na Diyos, hallelujah. Ang ating minamahal, ginagalang ni Evangelista Will Estrada Almeida. Kapag siya'y nagpuri sa ating mahal na Panginoon, maya't maya nagtetrembling, napupuspos ng banal at santo espiritu ng ating mahal na Panginoon, sapagkat sinasabi niya, I'm thirst for thee, O God, hallelujah. Ako'y nananabig sa iyo, O Panginoon, hallelujah. Katulad ng sinabi ni David, isang bagay ang hinihingi ko. Sa katunayan, si David, marami siyang kayamanan, may kaharian siya. Marami siyang alipin, marami siyang sundalo, marami siyang kayamanan, mga minamahal. Marami siyang mga awit. Pero ang sabi ng Biblia, hindi yun ang mga bagay na nagpaligaya sa kanyang puso. Meron siyang hiningi sa ating mahal na Panginoon. Basahin po natin, mga kapatid, dito po sa Psalms 27, verse 4 and 8. The book of Psalm chapter 27, verses 4 and 8. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord,
and to inquire in his temple. When thou sayest, Seek ye my face, my heart said unto thee, Thy face, Lord, will I seek. God bless you po, beloved Kuidok. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 27, ang talata ay 4, talon sa 8. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makatahan sa buhay ng Panginoon, bahay ng Panginoon. Lahat ng mga kaarawan ng aking buhay upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at magusisa sa kanyang templo. 8. Nang iyong sabihin, hanapin ninyo ang aking mukha, ang aking puso ay nagsabi sa iyo, ang iyong mukha, Panginoon, ay hahanapin ko. Amen. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Isang bagay ang hiningi ni Solomon, ni Haring David. One thing have I desired of the Lord. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon. Praise God. Mga minamahal, natikman niya na ang lahat ng bagay. Ang kasaganaan, ang kapangyarihan, ang impluensya. Praise God. Marami siyang ari-arian, marami siyang mga alipin, mga minamahal. Praise God. Subalit ang sabi ng Biblia, isang bagay ang hiningi niya sa ating dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah. Ano ang kanyang hiningi? Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin. Praise God. Na ako'y makatanahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng kaarawan ng aking buhay upang malasin ang kagandahan ng Panginoon at magusisa sa kanyang templo. Na iyong sabihin, hanapin ninyo ang aking mukha. Ang aking puso ay nagsabi sa iyo, ang iyong mukha, Panginoon, ay hahanapin ko, praise God. Hinanap niya ang mukha ng ating mahal na Panginoon. Hindi ang bagay, praise God, hallelujah, na gagawin sa kanya ng ating mahal na Panginoon. Ang hinanap niya, ang righteousness, ang kalooban ng ating mahal na Panginoon, hallelujah. Ang sabi ng Biblia, hallelujah, gusto niya siya laging nasa tumatahan sa bahay ng ating mahal na Panginoon sa lahat ng karawan ng kanyang buhay. Para ano? Para mag-usisa sa templo ng Diyos, upang makita ang kagandahan ng ating mahal na Panginoon, praise God, upang mapagbulay-bulay, hallelujah, ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon sa buhay ni David, praise God, dahil siya'y nananabik sa ating mahal na Panginoon. Dapat ganon ang desire ng ating puso. Na kapag tayo pumunta sa bahay-sambahan, mga minamahal, si tuwid tayo po ay magpapalugod sa ating mahal na Panginoon. Si tuwid kapag ikaw ay pumunta sa bahay ng mahal na Panginoon, ikaw ay nananabik sa Diyos, praise God. Ikaw ay nagmamadali, praise God. Hindi natin iniisip na kapag tayo pumunta sa bahay-sambahan, praise God, sana maubos yung aking paninda. Hindi tayo pumunta sa bahay-sambahan para magtinda, bagkus sumamba, mga minamahal. Although meron tayong pangangailangan, mga kapatid, pero unahin natin ang kaharian at ang katwiran ng ating mahal na Panginoon. Ano kung maubos ang iyong paninda, mga minamahal? Pero ikaw ay hindi ka na-filled ng Holy Spirit. Hindi ka na nabig, praise God. Natapos ang banal na gawain, hindi mo naramdaman ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Ang mga choir member ay nagkakatumbahan sa kapuspusan. Ang iyong katabi ay damang-dama ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Pero tayo minsan parang nanunood lamang ng palabas, hallelujah. Hinahayaan matapos ang banal na gawain na hindi tayo na-filled ng Holy Ghost, praise God. Ano ang sabi ni David, mga minamahal, dito po sa Psalms 63. Verse 1, at sunod po ang Psalms 42, verse 1 up to 3. From the book of Psalms, chapter 63, verse 1. O God, thou art my God, early will I seek thee, my soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee in a dry and thirsty land, where no water is. Amen. Praise the Lord. God bless you po. Ito po sa mga awit, kabanatang 63, talatang 1. O Diyos, ikaw ay Diyos ko, hahanapin kitang maaga, kinauhawan ka ng aking kaluluwa, pinananabikan ka ng aking laman, sa isang tuyo at uhaw na lupa na walang tubig. Amen. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Ito, mga kapatid, hallelujah, ang naging buhay ni David. Hallelujah, ang sabi ng Biblia, para siyang isang usa. Nananabik sa tubig ng batis para makainom mapataryan ang kanyang uhaw, mga minamahal. Ganon ang kanyang pagkasabik sa ating mahal na Panginoon. Nang sabi niyo, O Diyos, ikaw ay Diyos ko. Hahanapin kitang maaga. Praise God, hallelujah. Paggising pa lang, hallelujah, ni David, hinahanap niya ang mukha ng ating mahal na Panginoon. Pinapalguran niya ang ating dakilang Diyos. Pinalalangoy niya ang kanyang higa ng kanyang mga luha, mga minamahal. Praise God. Ganyan ang desire ng puso ni David, hallelujah. Yan ang nilalaman ng kanyang puso, mga minamahal. Ang maranasan, ang pagkilos ng ating mabait na Diyos sa kanyang buhay, praise God. Kaya ano po ang sabi dito po sa Psalms 42,
verse 1 up to 3. Praise God. The book of Psalm chapter 42 verses 1, 2, and 3. As the hart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God. My soul thirsteth for God, for the living God. When shall I come and appear before God? My tears have been my meat day and night, while they continually say unto me, Where is thy God? Amen. God bless you po. Mga awit Kapitulo 42, versikulo 1 hanggang 3. Kung papaano humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Kauhawan ng aking kaluluwa ang aking Diyos, ang buhay na Diyos. Kailan ako paririto at haharap sa Diyos. Ang aking mga luha ay naging aking pagkain araw-araw at gabi. That's right. Habang kanilang sinasabing lagi sa akin, saan nandoon ang iyong Diyos? Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos sa buhay. Praise God. Hallelujah. Ganito ang naging buhay ni David, mga minamahal. Dahil napatunayan niya na ang kanyang Diyos na pinaglilingkuran ay Diyos na may likha ng langit at ng lupa. Nang sabi nga ni Naaman, walang ibang Diyos sa buong lupa, kundi sa bansang Israel lamang. Praise God. Nung panahon na yon, mga minamahal. Ibig sabihin, mga kapatid, ganun din sa ating kapanahunan. Naranasan natin, hallelujah, na tayo'y pinagpala ng ating dakilang Diyos. Napatunayan natin ang iglesyang ito, hallelujah, ay totoong iglesia ng ating Malapinon. Kumikilos ang presensya ng ating mabay na Diyos. Narito ang ating mahal na Panginoon. Ito ang pintuan ng langit, mga minamahal. Praise God. Sapagkat ikaw at ako ay pinagaling ng Diyos sa ating mga karamdaman. Binago ang ating buhay, hallelujah. Paano naman tayo, mga minamahal, nananabik sa ating mahal na Panginoon? Minsan, nung tayo baguhan pa, ganon kaningas ang ating pag-ibig. Subalit habang tumatagal, bumibilang tayo ng taon, hallelujah. Parang hindi na tayo nananabik sa ating mahal na Panginoon. Subalit si David, hallelujah, sa lahat ng kaarawan ng kanyang buhay, katulad ng ating minamahal ay ginagalang na Evangelista Wilista Dalmeda. Hindi naman natin itinataas, mga minamahal, praise God, hallelujah, sa araw-araw na, sa bawat minuto ng kanilang buhay. Hallelujah, ang kanilang bukang bibig, ang pagpupuri sa ating mahal na Panginoon, ang pagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Kaya naman damang-dama ng ating beloved pastor ang presensya ng ating mahal na Panginoon. Kaya siya'y nilagisan ng ating dakilang Diyos, hallelujah, sa pamagitan ng kanilang mga panalangin. Hallelujah, just imagine, ang mga patay, binubuhay ng ating mahal na Panginoon. Sister Linda Tolentino doon sa dako ng Amerika, that was 1980s, mga minamahal, praise God. Ilang araw ng patay, tumawag ang kanilang mga loved ones, mga minamahal. Ipinag-pray ng ating malapastor through telephone, hallelujah. Walang distansya sa panalangin, hallelujah. Sapagat ang sabi ng Biblia, ang panalangin ng taong matuwid ay pinakikinggan ng Diyos, hallelujah. Bakit? Sapagkat, hallelujah, ang puso ng ating malapinon ay hipong-hipo, hallelujah, sa ginagawa ng tunay na propeta ng Diyos, mga minamahal. Ganon din dapat sa atin. Dahil ang ating minamahal ginagalang ng mga magulang sa ating malapinon, yun ang ating tutularan, mga minamahal. Nagkaroon na ba tayo ng spiritual desire? O marami tayong gustong hingin sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, gusto ko ito. Mahal na Panginoon, gusto ko ito. Praise God. Ibibigay ng Diyos. Subalit magpakaligaya ka muna sa ating malapinon. Sundin mo ang kalooban ng ating dakilang Diyos sa buhay. Hallelujah. At lahat ay ibibigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya mga minamahal, ano ang nilalaman ng ating puso? Put God first. Dapat lagi una ang mahal na Panginoon, mga kapatid. Dito po sa huling talata, Psalms 40, verse 8. Ano po ang sabi ni David, mga minamahal? Praise God. Maghanda na po, From the kayo book of magpapaawit, mga Psalms, manunugtog. chapter 40, verse 8. I delight to do thy will, O my God, yeah. Thy law is within my heart. Amen. God bless you po. Dito po sa aklat ng mga awit, Kapitulo 40, ang talata ay 8. Aking kinalulukuran, sundin ang iyong kalooban. O Diyos ko, oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Jesus. Praise God. Aking kinaluluguran, sundin ang iyong kalooban. Nalulugod ba tayo, mga kapatid, na sundin ang kalooban ng ating mahal na Panginoon? O baka kapag tayo pinagpala lang ng Diyos at tinugon yung ating mga panalangin, nakamit natin yung desire ng ating puso, tsaka pa lamang tayo nagpupuri sa ating mahal na Panginoon.
Pero kapag tayo pinaghihintay ng mahal na Panginoon sa desire ng ating puso, mga kapatid, hallelujah, para bagang napakahirap purihin ang mahal na Panginoon. Para ang hirap mong madama ang appreciation ng ating mahal na Panginoon, praise God. Hindi dapat ganoon, mga minamahal. Ang sabi ni David, hallelujah, aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, O Diyos ko. Ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. Ang laman ng puso ni David, hallelujah, walang iba kundi paano mapaluguran ang ating mahal na Panginoon. Dapat ganun tayo, mga kapatid, hallelujah. Ang mga bagay na ating hinihiling sa mahal na Panginoon, maghintay tayo, praise God. In God's perfect time, hallelujah, ibibigay sa atin ang ating mahal na Panginoon. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of your heart, praise God. Magkaroon tayo ng spiritual na pagdanasa o spiritual, makalangit na desire, mga kapatid, hallelujah. Mga minamahal, hallelujah, sa pagkakataong ito, tayo lahat ay tumayo't umawit. Purihin natin ang ating mahal na Panginoon. Gamitin nating panalangin, gawin nating panalangin. Ang awiting ito na pampaluguran ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Awitin po nating walang hanggang kitang sasambahin. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Pakanasain natin na lagi tayong ma-feel ng Holy Ghost. Madamdaman natin ang presensya ng mahal na Panginoon. Ang pagkilos ng Diyos sa ating kalagitnaan ay pakanasain ng ating puso, mga minamahal. Praise God. Sapagkat yan ang ating buhay. Yan ang ating kalakasan. Hallelujah. Yan ang nakalulugod sa ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay umawit. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasahan, pagkat sa'yo lang natagpuan tunay na kagalakan. That's right. Hallelujah. Nais kong ika'y maranasan, ibok ng puso ko'y ikaw lamang. Kaya ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Praise the Lord. Hallelujah. Buong laman ng puso ko Patuloy natin papurihan. mamalagi sa'yo. Patuloy tayong umawit, mga minamahal. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking inaasahan, at sa'yo ko lang natagpuan tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Ngayon, bukas, kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ang puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ang puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Kung laman ang puso ko ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin.
buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Napakinggan natin ang napakagandang ibanghelyo ng kaligtasan, mga iniibig. Maraming tao ang naghahangad na madama ang matamis sa bisesya ng Diyos. Ang iba gustong bumaya at madama lamang ang matamis sa bisesya at pinakamalapuno. Subalit tayo sa gawain ito ng Jesus, Miracle Crusade International Ministry. Isa tayo sa pinagpala, sa lahat ng pinagpala, mga inibig ko. Sa tuwing tayo nagkakatipo, ibinubus ng Diyos ang kanyang banal na presensya, mga inibig ko. Yung kagalakan na ating naradama, yung presensya na ating malapanon sa doktrina, mga inibig ko. Ito hinahanap ng pag-Kristyano na pinagpala sa ating pinakamalapanon. Mga inibig, pag kita mo ang presensya ng malapanon, wala na ka na ikaw ng pinakamasayang tao sa mundong ito. Dahil kung pang mayayaman na tao, mga inibig ko, sapagkat tamang-tamang mo lagi yung kagalakan, yung presensya natin pinakamalapanon. Hallelujah! Hallelujah! Patuloy na si Papuri. Hallelujah! 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 Walang hanggang sasambahin, walang laman ang puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ang puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, buong laman ang puso ko.